Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Sa pagkakataong ito, according to survey, there's 45% na hindi na pro-Duterte, hindi na pro-Marcos, at ito ngayon ay libreng market na ngayon. And we don't know kung ito po ba ay Gen Z generation, ito ay millennial generation, pero 45% po ang nag-aadya na pwede po ninyong makuha. Ano pong pananaw nyo doon, Attorney? Well, importante ito dahil pwede nating sabihin na ito yung pwede maimpluwensyahan sa iba't ibang mga issue na kailangan harapin ng ating gobyerno. Dahil baka nga lumalaki itong na hindi sila satisfied sa nakita nilang past administration pro Duterte at hindi rin sila satisfied sa kasalukuyang administrasyon. So naghahanap sila ng mga leader na pwedeng makipag-bakbakan sa issue na dinadala po nila. Yan po ay sectoral issues, kung yan ba'y presyo ng mga bilihin, kung yan ba'y usapin ng kalikasan, kung yan ba'y usapin ng katiyakan ng housing, no? Paninirahan, kung yan po ay usapin ng human rights, no? Importanteng pinag-uusapan ito dahil hindi na bibigyan talaga ng solusyon itong problema ng ating sambayanan. Alam mo, Attorney, dagdag ko lang, no? Follow-up lang ako. Estudyante ka pa, nagsimula ka na sa politika. Tama ba? Yes. That's over 50 years of your political awareness. What is the shift kung bakit ang laki ng 45% in the voter sentiment o mentality? Ano sa tingin mo yung change na yan that leads to the opportunity na pwede niyong pagkagawan? Simple lang hindi nila nararamdaman yung gobyerno, no? Na dapat bigyan ng solusyon ng itong iba't ibang batayang problema ng ating bansa. Kaya yun yung shifting, and very idealistic kasi yung mga kabataan ngayon na hindi mo madadaan sa motherhood statements no? Dahil alam naman natin ni Roy pagpasok ng halalan, lahat magsasabi labanan ng kahirapan, no? Giginhawa ang buhay ninyo. Ang nakakalimutan ng lahat yung tanong paano? Paano? Very good. And also joining us this morning, we'd like to welcome si Congressman Lisa Masa. Magandang umaga po. Yan, magandang umaga. Siyempre, paupuin muna po kita. Tanungin ko muna si Karoy. Karoy, last year, 900,000 ang bumoto sa'yo bilang senador. That's noong 2022. Noong 2022, di ba? Ngayon, may 45% na pwedeng pag-agawan. Ano ang plano mo para ma-achieve a higher voting population today? Well, yung nakuha ko is almost 900,000, ano? But considering yung small amount na ginastos namin, zero from my own pocket, ito'y ambag talaga. Ang ibig sabihin nito, meron talaga interesado sa ganitong agenda. Hindi naman ako personality at hindi rin kami masyadong nakaikot. Ang tingin ko, itong 45% na ito, rest back vote po ito. Ito po ang mga most likely siguro, ito yung mga Gen Z na nag-hold ng kanilang desisyon kasi ayaw na nila doon sa option na ino-offer sa kanila. More than 1/3 ng 66 na tumatakbo ngayon sa Senate are relatively alternative or alternative talaga. So maraming mapagpipilian, bigyan lamang ng pagkakataon. Sa amin, fair game lang, Pasji. Fair game. Ilagay nyo kami
sa debate kasama ng mga 12-12 na ito at ibabagsak namin lahat yung mga yan sa usapin lang ng agenda, sa usapin lang ng dapat nating itulak talaga. Bigyan nyo lang kami ng ganong pagkakataon. I tell you, yun lang, mananalo na kami. In all your plans, no, to secure that 45%, can you just name one na pwede natin sabing significant na gagawin mo para makumbinsi ang ating voting people? Alam nyo po, ang pagbabudget natin sa climate change ay bulag. Bulag. Bakit po bulag? Kasi ang tinitingnan lang natin kung ano yung meron. Hindi natin tinitingnan kung ano yung kailangan. Hindi pa ho kompleto ang mga local climate change action plan. So anong batayan ng National Action Plan? Kulang. Nagbabudget tayo ng hindi alam kung magkano ang kailangan. Hindi po sumasapat ang pagbabudget natin sa climate change. Kung walang budget, walang programa. Kung walang programa, walang implementasyon. Nagtataka pa kayo kung bakit hindi tayo makaagapay ngayon sa epekto ng climate change. Ang dami-daming perang nananakaw kaliwat kanan. Sinasayang po natin sa mga kagustuhan lang ng iilan. Dapat po yan gamitin ng maayos dahil may paparating po tayong mas malaking problema. Wala pa ho itong nararanasan natin ngayon. Mas may darating pa pong mas matitindi. Karoy, thank you. Ito naman ako kay Kong Lisa. Magandang umaga po. Good morning Thank you po. for joining us. So there's a 45% that everyone can really work for. You have been an advocate, long-standing record mo po for fighting for labor, for women empowerment. I don't know if it's women or men in that 45%, but what do you plan to achieve in that 45% na pwede nyo pong makuha? Well, ngayon kasi napakatindi ng krisis sa ating bansa, no, sa kahirapan, kagutuman, even moral crisis and political crisis for that matter, no, dahil dun sa political dynasties. No? So napakalaking problema na ito. And I think these 45% who are still undecided really wanted to make substantial changes, if not really structural changes that we need right now, no, very very urgently. So ngayon kung kanina itatanong ano ba yung napaka konkreto at priority na legislative agenda. I think dahil kami sa Makabayan, we are 11 in the slate and we are all pushing for each one's legislative agenda. Ang tingin ko, ang kailangan ngayon pagtataas ng sahod. Pagtataas ng Yes, sahod. pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, pagtataas ng sahod ng mga government employees, yung mga nurse at saka yung mga teachers, and we have concrete proposal for that. Para sa manggagawa, 1,200 ang kanilang dapat na tinatanggap. At doon naman sa mga teachers at saka mga nurse ay mga 50,000, no, Wow. a month. So kailangan 'yan kasi ang tagal na natin ding merong brain drain. Yes. So kahit na pumupunta ang ating mga teachers at saka yung ating mga nurses sa labas ng bansa kasi nga hindi sasapat yung kinikita nila dito. Right. Alam naman natin very important sila na sektor ng lipunan natin na magbibigay ng serbisyo lalo na sa mga nakakatanda, di ba? Kaya at saka doon sa mga mahihirap. Kaya yan po ang isa sa priority namin na isusulong sa Senado. Wow, thank you, Kong Lisa. Nabanggit po ninyo yung dynastic, no? Attorney Erin, can you share with me your view regarding this dynastism or dynastic situation na meron na tayo na we cannot deny it's really happening? Well, yun nga nakakalungkot na nangyayari, no? At kabilang po kami sa panawagan na dapat magkaroon ng isang batas, no, para tapusin na yung political dynasty dito sa ating bansa. Importante yun dahil yan po naman ay nakalagay sa ating saligang batas, pero hindi nagkakaroon ng enabling law, no? So kami po sa Liberal Party at sa ML ay sumasang-ayon na kailangan merong isang anti-dynasty law na dapat ipasa dito sa ating bansa. At kami po ay nananawagan, sana sa ating mga boboto sa darating na Mayo, wag po natin iboto ang mga political dynasties. Karoy, anong pananaw niyo po sa political dynasty na nangyayari ngayon? At pwedeng mangyari at nag-attempt na mangyari?
Alam niyo po, ang political dynasty natin sa Pilipinas ay pagsasayang ng pagkakataon. Bakit po? Dahil ang mga political dynasties po natin, 76% na po ang prevalence rate niyan, ano? Fat dynasties na po ito. Ang ibig po sabihin, hindi yung magkasunod lang, sabay-sabay. Ang ibig sabihin, sa bawat isa na sinasabay nila, may isang magaling na Pilipino na hindi napagbigyan. So nagsasayang tayo ng pagkakataon na mas marami sanang magagaling na Pilipino na mag-ambag sa pagtatatag ng ating bansa. Nasasayang yung panahon natin sa mga maraming pamilya na palpak naman. Ang dami namang pagkakamali kasi kung hindi sila nagkakamali at palpak, bakit tayo ang daming problema ngayon? Bakit hindi matagunan ng mga pangangailangan? Pagbigyan po natin yung iba. Kaya po hindi mapagbigyan ng iba dahil kinakain nyo yung spasyo. Kaya ho nagagawa yan dahil masyado niyong inaabuso ang leeway ng ating konstitusyon at batas. Kailangan na talagang matugunan yan. Dahil 120 million, walang mas magagaling sa mga pamilyang ito, sobra na. Thank you, Karoy. Kong Lisa, sa'yo nang galing yung dynastic issue na yan. Can you share with me briefly ano po ang mensahe ninyo about dynastic? Yeah. Kailangan na talagang wakasan yung political dynasty dito sa ating bansa. Sapagkat ito'y salot sa ating politika. Salot sa ating bansa. Kasi yung political dynasty actually shrinks the space for the marginalized sectors to have representation. Kasi ito na yung mga malalaking pamilya that have really lorded it over for many years, no, for decades. Kaya kailangan na itong wakasan. I agree with Erin na kailangang magkaroon ng kilusan laban sa political dynasty. And Makabayan just launched a signature campaign for really the unity of the people against political dynasty. Wow, that's amazing. Yes, you want to add something? Ang mahirap kasi dito, Pastor, ang nakikita kasi ng mga umupong political dynasty, ang elected position ay parang property na nila eh. No? Pwedeng manahin. Na pwedeng manahin, ayaw nilang ipamahagi sa iba, kaya masabi nga natin, greed na yan eh. No? So they're protecting their own interests, they're protecting their own businesses. At ang nakakalungkot dito, hindi lamang pumapasok sa local level, maski sa party list system, no? Pinapasukan na rin ng mga political dynasties. At yan yung nakakalungkot dito sa ating bansa. Pero mga guest, actually, lahat ng mga taong bayan may karapatang bumoto ng kanilang pagboboto, they have that particular right. So we can safely say na it was their choice, no? However, they were convinced or encouraged, it's still their choice. But there are things that they don't have a choice. Kaya nga, di ba, you're advocates of human rights. Yeah. Iibahin ko lang po yung tema natin. May isa naman akong topic na gusto kong talakayin din natin na nag-aalab ngayon. And it involves the AGK. Yan. So, umpisa naman natin sa inyo, ma'am. Yes. The rose among the thorns today, di ba? Ano yung pananaw ninyo regarding this issue na si Senator Bato ang posibleng mag-lead niyan? It's quite strange, absurd, no? I should say so. Talagang nakakatawa na alam naman natin na ngayon tumuro na kay dating Presidente Duterte yung usapin ng EJK on war on drugs at sinabi pati na nabanggit din sila Senator Bato and for that matter si Senator Bongo, no? Kaya't palagay ko ang move na ito na sabihin nila gusto nilang mag-investigate at ipapatawag nila si dating Presidente Duterte ay isang hakbang para makawala sila, malinis nila yung so-called pangalan nila, no? At makawala na naman doon sa responsibilidad doon sa mga krimen. Heinous crimes to na nangyari nung panahon ng administrasyon ni Duterte at hanggang noon namang nasa Davao siya. Kaya't dapat pag
matamang subaybayan natin ang issue na ito kasi huwag tayong pumayag na Huwag makalusot na naman sila dahil yung climate of impunity on EJK. Kasi isang bahagi pa lang yan. Meron ding EJK na nangyayari doon sa mga aktivista. Oo. Di ba? Tsaka At ang mga broad na sakawero. yan, hindi lang yung so-called traditional, leftist, katulad namin. Pero pati yung mga broad opposition, nire-red tag at sinasubject at tinethreaten nung mga ganyang klaseng mga atake laban sa kanila. Damang-dama ka namin, Kong Liza. Now, Karoy, you have been an advocate for public accountability for quite some time. Ano naman ang opinion mo regarding the possibility na mga finally legal actions against Duterte and his allies in connection sa human rights during the drug war? Tama lang ito, Pas G, no? Kasi ang paggamit sa Estado sa isang hindi lawful na violence. Kasi there is some level of coercion na kailangan pag pinamumunuan mo ang isang bansa. Darating ang araw in the future na mawawala lahat yan in an ideal setting. Pero sa kasalukuyan, may kailangang ganyan pa. Pero pag ginamit ito to an unlawful purpose, ay napakadelikado talaga. Kasi ang parang sinasabi mo, lawless na siya. Hindi na mahalaga ang batas, kung ano na lang ang interes. Tapos ngayon lumalabas pa sa mga investigasyon na para palang away lamang ng mga illegal at mga kriminal. Away lang pala ito na nadamay tayo lahat, itong sa drug war. Ilalo pong masama. So panagutin, oo, lahat sila. Hindi lang yung nagperpetuate. Ang mas mahalaga, yung nag-utos, yung systemic. Panagutin sila ngayon na. Kasi kung hindi ho natin to gagawin, hindi tayo makakausad sa mga mas mahalaga pang kailangan gawin tulad ng kailangan nating aksyon sa kalikasan. Ngayon, I think as a human rights attorney, as a lawyer, di ba? Siguro safe din tanungin kita, what do you think about this? Well, unang-una, karapatan ng Senado na magkaroon ng kanilang investigasyon tungkol dito. Pero hindi karapat-dapat, kagaya na sinabi ni Kong Lisa, na si Senator Bato ang mag-head ng committee hearing. Tama lang yung sinabi po ni Senate President Cheese na dapat hindi siya mag-head, no? May panawagan si Senator Risa na gawing committee on the whole ang maging investigation sa Senate. Dahil alam naman natin kung si Senator Bato ay papabayaan ng mga senador na mag-head ng committee hearing na yan, baka maging whitewash. No? Kasama siya na kailangan magpaliwanag kung ano ang naging papel niya. Malay ba natin, siya mismo ang itatanong ng mga senador, ano ba talaga ang naging papel mo dito? Kasi ayaw nga niyang makipagkita sa Quadcom sa lower house dahil interparliamentary courtesy raw. Ngayon na yung hearing ay gagawin sa Senado, dapat harapin niya yung kapwa niyang mga senador na magtatanong sa kanya. Nabanggit mo naman ngayon at iibahin ko naman po yung ating topic, okay lang po ba? Sabi mo paliwanag, committee, hearing. May dalawa tayong pwedeng pag-usapan ngayon. At ito ang involvement na naman ng PhilHealth at ng Office of the Vice President. So attorney, yaman lang din at sa'yo nangyari yan, pumili ka sa dalawa? Well, unang-una yung usapin ng PhilHealth. Maliwanag na ang pakay kasi ng gobyerno natin sa ngayon, wala silang pondo na pwedeng mapagkunan. So, anong pinag-iinitan na ngayon ng gobyerno natin yung mga pondo ng mga GOCCs para gamitin sa mga unprogrammed programs ng gobyerno. At nakita nga nila, ang PhilHealth may pondo na nakastore, no? And because of this Department of Finance order, unti-unti sinasiphon. Kaya nga maraming kaso na sinampa laban sa executive branch para wag galawin yung pondo ng PhilHealth dahil pera yan ng pangkalusugan ng lahat ng ating mga mamamayan. So ngayon may kaso ngayon sa Korte Suprema. Ang problema, yung hearing na pinatawag ng Korte Suprema ay sa Enero pa, no? And the funds that would be transferred from the PhilHealth to the
the Department of Budget and Management is the remaining 30 billion. No? Ang tanong, bakit ayaw mag-issue muna ng temporary restraining order para wag galawin itong pondong nila ito? At syempre, kailangan magamit yan sa usapin ng pangangailangan sa kalusugan po natin. Amen. Kong Lisa, your take on the PhilHealth issue? Actually, kung makikita natin, dalawang bagay ang pwede nating tingnan dito. No? Ano po yun? Yung isa, yung unprogrammed appropriations. Unprogrammed Appropriation. Appropriations. Which for us in Makabayan, is the new pork barrel. Okay. Okay? So, yung unprogrammed appropriations na lumaki na ng lumaki, now it has become parang programmed unprogrammed appropriations. Kasi nandoon na lagi, nandyan na lagi. And then, of course, itong source of funds for the unprogrammed appropriations. second. Oo. So, itong second is the PhilHealth. The PhilHealth, imaginein mo, ang dami-daming pangangailangan, ang dami-daming may sakit. Yes. Kailangan natin i-expand pa nga yung coverage ng PhilHealth. Ang dami-daming nangangailangan ng pagpapa-hospital, pagpa-check up, yung mga dialysis, etc., etc. na kailangan ng ating mga mamamayan, lalo na ng mga mahihirap. And then here we have, nakita natin, may pondo pa. Ba't hindi natin doon ilagay sa direktang serbisyo? Yeah. Bakit natin dito ilalagay sa mga unprogrammed appropriations na ito, na dito papasok na naman yung kung ano ang gusto ng mga bawat nakaupo, di ba? O dito ilagay natin yan sa aming rehiyon o sa aming probinsya or wherever, no? O na again, kaya sinasabi namin na ito ay isa na namang anyo ng pork barrel na ang Supreme Court already, you already said that pork barrel is supposed to be illegal. Supposed to be. Oo. Well, sabi nila illegal, no? But the others are creating new animals. Pwede mo Diba? yung word na yun, attorney? Supposed to be. Well, I credit the Supreme Court for having a position Okay. and saying that it is illegal. Pero ito, nagki-create na naman sila ng mga bagong animal na pork barrel. They're looking for loopholes. I think there are two ways to mention the word animal, no? Pag sinabi mong animal, medyo may intonation yun. Karoy, just briefly, ano naman ang take mo? Ang issue ng environment past year, Yes. hindi seasonal issue, no? Hindi seasonal. Tuloy-tuloy yan, lumalala yan. At yung problema natin ng health and environment, lalala yan kasi zoonotic disease ang tumatama sa atin. Ang zoonotic disease, yung relasyon ng ating pagkasira ng ecosystem, habitat, sa humanity. Yun ang epekto niya. So, ibig sabihin, dadami pa at dadami ang mga problema tulad ng dengue. Yes. So, importante na ang ating universal healthcare ay mapondohan ng maayos. At tama po si Kong Liza, no? Yung unprogram, ang ibig pong sabihin niyan, hindi seryoso ang gobyerno na pondohan ang dapat pondohan. Ang gusto niya, may malaking pool na pwede niyang pagnakawan. Yan po ang ibig sabihin ng unprogram. I-program nyo po ito. Huwag niyong pakialaman itong nandito sa PhilHealth. Kasi yan na nga lang ang sangkalan ng mga tao. Kayo po ba ay nakaranas na ng public health system natin? Punta kayo sa public hospital. Nag-improve na ng konti, pero sa totoo lang po, napakahirap pa din. Kung kayo po ay nakakaranas, ang hirap kasi sa inyo, yung ating mga politiko, hindi naman kayo nakakaranas kasi niyan eh. Hindi kayo tulad namin na pupunta sa mga public hospital. Kung maintindihan nyo yung ating mga public hospital, hindi po sapat ang ating universal health care. Are you saying that yung mga ating politicians are not experiencing this? Of course not. Kaya nga sila ganyang kakalos eh. Kaya hindi nila nararamdaman kasi sila lang eh. Mayayamang pamilya lang eh. Ilagay nyo yung mga mahihirap dyan. Ilagay nyo yung mga full slate natin ngayon na mga galing sa sektor. Makikita nyo, ibang-iba ang policy niyan. Kasi iba yung nararamdaman, G. At dama ko yung nararamdaman. Oo, at ang problema natin sa kalikasan, napapatay sa atin, matutugunan natin yan kung matino yung ilalagay mo. Ngayon, sangkalan na nga lang natin yung PhilHealth kasi yan na nga lang ang pwedeng pagkunan. Alisin mo pa. Speaking of policy at pagkunan, no, may issue tayo na pinagkunan ang hindi dapat pagkunan. There's now a big budget na unresolved or unexplained with the Office of the Vice President naman. Kong Lisa, what is your take on this particular issue? Well, talagang isang malaking problema rin itong isa na namang creation, no? Ito na isang animal. Sorry for the
to the animals talaga. Pero itong intelligence and confidential funds na kapwa nandun sa presidente at saka sa vice presidente at saka sa halos lahat na ng ahensya ng ating gobyerno. Kasi tingin ko pati pangungurakot, whole of nation approach no. So lahat ng posible na pwedeng mangurakot ka ay nangungurakot at isa 'yan sa gatasan ng mga ahensya at saka ng mga heads diyan itong intelligence and confidential funds. Now, well, of course, si Vice Presidente, ang laki, na Yes. kailangan pa niyang ipaliwanag, which he refused to explain fully. 1 And- million a day Yes, oo, imaginein mo yon sa safe house. Oo. At ito talaga ay hindi nakakasapat ang kanyang mga sinasabi. Actually, marami nga siyang hindi sinasabi At hanggang sa ngayon ay hindi niya lubos na ipinapaliwanag. Kaya talagang she is actually already liable doon sa kanyang refusal to explain her accountability and full disclosure kung ano ito na questionableng expense niya noong Intelligence and Confidential Fund. Pero I also would like to draw attention to the President himself. The President himself. Yes, kasi yung halimbawa yung kanyang Intelligence and Confidential Fund is about 1/2 of the whole Intelligence and Confidential Fund ng buong Na hindi rin inuusisa. napakalaki. Oo. No? Almost a half. At saka yung kanya mismong pondo bilang sa Office of the President ay halos kalahati rin, if not more than half, ang Intelligence and Confidential Fund. So nakakapagtaka, ano ba ito? Nag-create ng fort? Parang, Yeah, di ba, sa sarili niya? Bakit ganun nakalaki yung Intelligence Sa and paglaruan Confidential niya. Fund niya na actually mas malaki pa ang Intelligence and Confidential Fund niya kaysa doon sa security sector? Wow. Diba? Ngayon, That is highly questionable. yeah, I agree with you, Kong Lisa. Now, I have a tougher question for you, attorney, no? Pinag-usapan yung reason ng fund na yon, yung justification ng fund na yon, di ba? You're a man who believes that there are no room for doubts, tama ba? Only evidence. Ngayon, pagdating din sa fund na yan, may karapatan ba talaga silang i-exercise yun the way they see fit? Anong pananagutan nila sa bagay na yan? Well, unang-una kailangan balikan na nga yung usapin na hindi auditable ang confidential funds. Kailangan Hindi auditable. yun ang sinasabi ngayon na Recipient, no name. that's why. So kung tayo ay sincero na hinahanap o gusto natin ipaglaban ng good governance dito, no? Kailangan lagyan ng guardrails ang usapin ng paggamit ng confidential funds. Yes, we will agree na baka nga merong ilang opisina na pwedeng maglagay ng confidential funds. Pero meron certain requirements or certain things that has to be reported, no, to the people on how these funds are used. Because if there are no guardrails, abuse of power na yan If we track yung growth ng confidential funds through the years, no? Through the years, ang pinakamalaking jump nung panahon ni President Duterte. Yes. No? Ngayon, ang problema, sinasabayan ngayon ng panahon rin ni Pangulong Bongbong. Although, of course, nabawasan kasi yung kay Sara, kaya pwede nating sabihin konting nabawasan. Pero May nangyari naman, ika nga. ang kailangan i-explain. Kaya nga, importante, at ito yung mga parati namin sinusulong, no, pag nasa Kongreso kami, yung freedom of information. Kailangan ipaliwanag talaga kung paano pinagagamit yung pondo ng ating gobyerno. Kaya nga dito sa agenda, naririnig namin yung mga viewpoints ninyo para yung ating mga mamamayan na pwedeng bumoto ay makita din po yung anong pwedeng magawa ng inyong mga party lists, di ba? Sa mga usaping ito. Pero may isa akong tatalakayin ngayon na it would involve the national part naman regarding the China issue. Usapang China muna tayo, di ba? I mean, Karoy, that's the question I have for you. How do you think the growing anti-China sentiment among Filipino voters will affect the 2025 elections? At may follow-up question ako sa pagtapos niyan. Go ahead.
Well, sa ngalan ng aming partido, no, ang Democratic Party of the Philippines, na ngayon ay in an alliance with Makakalikasan Party, ang pananaw namin sa ganito ay hindi dapat banggaan ng society. Hindi dapat ito banggaan ng tao. Hindi ho natin kalaban ang mga China, ang mga Chinese. Hindi natin sila kalaban. Ang polisiya ng kanilang gobyerno ay bumabangga sa atin sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ang West Philippine Sea po, as an ecological area, wala naman po talagang boundary yan eh. At tingin nyo ba yung mga isdang nakatira dyan at iba pang nilalang dyan, alam yung ating mga national boundary? Hindi, di ba? It is a common resource. A resource for the future. Ang kailangan gawin sa West Philippine Sea ngayon ay alagaan at i-conserve. Sa usapin na ito, makakasundo natin ang lahat ng bansang nandiyan dyan. Ang problema kasi sa West Philippine Sea ngayon, ang pinag-uusapan ay hindi yung mas mahalagang issue. Ang mas mahalagang issue sa West Philippine Sea, kailangan natin tong alagaan. At kung babaguhin mo yung lente, ng issue, ay magbabago yung usapan. So oo, we should assert our right, our sovereign right. They are asserting their right as well. Pero nakakalimutan natin na it's a common resource of everybody magkakapitbahay, including China, dito sa ating lugar. So it's important na magkaroon talaga ng solidarity tayo lahat at maghanap tayo ng ibang mga solusyon. Let's do this for the future. Let's do this for conservation. Huwag natin itong gawin para maggera-gera tayo. Wala hong mapapala sa gera dito sa ating region ngayon o kailanman. Thank you, Karoy. Dito muna ako kay Attorney Kong. Attorney, when you speak of China at the moment, no, we cannot deny the fact na Pogo is connected. Tama ba? Yung issue sa West Philippine Sea, territorial, about military issues. Meron pa tayong also issue about drugs coming in the country. Diba? Tapos, what is your party list stand with regards to these issues and what are your plans to do about it? Well, ang ML po, ang ML ay party list po namin, Mamamayang Liberal. At number 6 na po, lumabas ang numbering kanina sa COMELEC, number 6 po kami. Na paligiran nga po na kami na number 5 ng Duterte Youth. At Tsaka? number 6, PBBM. Oh, so, nakalinya talaga. Talagang sinadya ni Lord. Ewan ko kung sinadya yun, pero napaligiran bigla kami. Niraffle po yun, Ah, Attorney. niraffle. Anyway, so ang usapin tungkol dito, talagang ang West Philippine Sea, bagamat I understand where Roy is coming, pero ang tinitignan natin, yung ginagawa ng China sa atin, no? Yung pagbubuli, pag hindi nila kinikilala ang ating karapatan dyan, kaya nagkakaroon ng anti-China sentiment talaga yung mga tao. At hindi mo pwedeng ihiwalay yung investigasyon ngayon na nangyayari sa Pogo, na kung saan lumalabas na baka nga hindi Pilipino si Alice Go, no? At iba pa. Ang tanong, paano yan nangyari? So ano ba, bakit nagpuposisyon sila Mayor Alice Go sa iba't ibang posisyon dito sa ating gobyerno? Meron bang binabalak ang bansang China sa atin? Hindi natin alam. National security issue yan, no? Pero hindi dapat lamang ilimita yung usapin ng West Philippine Sea at anti-China sentiment sa bansang China lang, no? Merong mas malaking issue dahil ako ang pagtingin po ng inyong lingkod, dapat ang Pilipinas ay para sa Pilipino. So, anumang mga bansa, kanya-kanyang interest yan. So, kung may interest ang China dito, dapat labanan. Kung may interest ang Amerika dito, dapat rin natin labanan. Ginagawa po tayong pawn in their game of geopolitics. Pero ang naka-highlight talaga ngayon, dahil nakikita, ang bansang China. Thank you, Attorney. Ngayon, Kong, Lisa, no? During electoral campaigns, every candidate has this tendency to say things that the voters will love and appreciate to vote them. Can you say something about the China issue, whether you're voted or not? Oh, sure.
Of course, because has been our position in relation to independent foreign policy. Yes. So meron talaga kaming isinusulong na independent foreign policy. And in relation to the China issue, ang tindig po namin dyan, meron na po tayong ipanalo doon sa arbitral tribunal under the United Nations, at ang sinasabi, atin yung West Philippine Sea. Atin. At dapat natin pong tindigan yan, naipanalo na natin yan. At any encroachment on our territory should be kailangan na lalabanan natin, no? So ang mga reports, ang sinasabi, may tinayo na mga military structures ang China sa West Philippine Sea. Yes. At hindi po kami nag-a-agree dyan. Dapat i-dismantle yung military structures ng China sa West Philippine Sea. But there is, of course, Kong Erin is saying, a bigger problem. And I always say that this is the elephant in the room. Ang dami nagsasabi, yan China. Pero love our country, dapat tayo maging patriotic, yung China, banata natin. Pero yung bigger elephant in the room is right here in our land. 'Di ba? Yung mga EDCA facilities, military facilities ng United States, nandiyan yung missile, nandiyan yung sophisticated drones, nandiyan yung iba-ibang mga war material na naka-imbak at ready para sa paggamit ng Estados Unidos, kung saan tayo ay kakalad ka rin sa gyera nila laban sa kung sino mang bansa. Ngayon, dito sa ating talagang may containment policy ang US sa China, ayaw nilang lumago ang China. Kaya talagang pipigilan nila iyon at gagamit siya ng mga kapamaraanan kasama na ang gyera, no? Para mahinto yan. Kaya ang mahirap nito kung bakit nag-i-intensify ang conflict sa West Philippine Sea is because the US, the narrative of the US and the Bongbong government is to be able to create this fear against China. No? Kasi sinasabi, invade na tayo ng China, etc., etc. This is a narrative that is being used by the United States and the Philippines government in order to justify and make this US military structures here acceptable to the people. And that we should be able to understand kasi nakakaladkad sa gera, hindi tayo nagiging independent in that sense kasi kumakampi tayo sa isa at itong mga structures na nandito ng Estados Unidos, nagiging magnet yan para sa gera. Di dapat lagay sa rep. sa pagkakataong ito naman, we will welcome questions from the media, no? So, go ahead, we'll take a question from, kindly state your name, your station, and your question. Magandang umaga po, Nico Bagsik po of Teleradyo Servicio and Radyo. Okay, Mike. Yes po, Nico Bagsik po of Teleradyo Servicio and Radyo. Yes, hi Nico, go ahead. Yes po, to our guest po ngayon, kasi platform check, background, qualifications, check, intent, check, and yung experience nyo din po sa mga marginalized sector and sa mga kinakatawan nyo po. Where do you, since kumandidato na rin po kayo in the past sa Senator and with Attorney Erin po, where do you think is the disconnect with the voters nung mga past elections po, and how do you plan to execute your campaign po this time para mas makakonect po dun sa voters and manalo po sa susunod po na halalan? Thank you. Well, so usapin nung experience ko po noong 2019, nung tumakbo kami sa 8 Diretso. Siyempre, ang hirap ng sitwasyon noon dahil under the Duterte administration, ginamit nga po yung red tagging sa amin. Maski ako, ni-red tag ni Presidente Duterte. And yet, nakita rin natin dahil sa atmosphere doon, talagang natakot yung iba't ibang mga supporters na lumabas para ikampanya kami. Wala kaming matayuan na kahit isang entablado, no? Sa iba't ibang mga probinsya. So talagang mahirap. Nung 2022, hindi naman po ako kandidato noon pero nasa team nga ng kampanya po ni VP Lenny,
Ngayon nakita nga po namin na unti-unti bumubukas yung sitwasyon at lumabas yung volunteerism ng iba't ibang mga voters para itulak nga yung kandidatura ni Lenny at Kiko at yung iba't ibang mga senador. Bagamat hindi pa sapat, no? Sa tingin po namin ngayong halalan, kung ma-harness namin uli, no, kasama ng mga progresibong mga grupo, itong nakuha naming volunteerism, sa tingin po namin makakalusot po, no? Baka hindi lahat, no? Makakalusot po ang mga progresibong party list, progresibong senador sa ating halalan. Ang kailangan lang talaga at babalikan ang voters education. Importante po 'yan. Alam namin ang kalaban po namin ay mga mayayaman na grupo at ginagamit yung pera. And ang question ngayon sa COMELEC, no? How will we deal now with digital vote buying? That is a big question that I think the COMELEC will have to answer kasi kung noon kitang-kita, may ebidensya, nagbibigay ng mga pera. Ngayon, gagamitin na yung digital platform eh. How do they police now vote buying at this? Thank you, Attorney. Kong Lisa? Well, I should say na historically, ang eleksyon talaga ng dito sa Pilipinas, hindi talaga tunay na refleksyon ng demokratikong proseso. No? I mean, that we have to say, frankly. Pangalawa, ang palagay ko, hindi ko alam kung ano na ang Gen Z language dito, pero ang dominant culture pa rin at saka atmosphere na nagmamayani sa ating electoral process ay yung guns, goons, and gold. Diba? May Gen Z language ba ganyan? I don't know. Pero, diba, yung guns, binanggit na. Sa amin din. No, nung tumakbo kami, nung tumakbo ako sa Senado noong 2010, and even yung mga party lists affiliated with us, talagang ito ang number one problem. Yung terrorism ng gobyerno, ng estado, laban sa amin. And alam nyo ba na para sa amin, no, na nag-advocate talaga ng mga structural changes, ang tuwing election, hindi perang ino-offer namin yung buhay namin. Ang daming namamatay, ang daming na-disappear. Ganun klase yung problema na nakakaharap namin. And then, yung pandaraya. No? So, ito yung problema. Kaya dapat patuloy nating i-expose ito. And ako may malaking hope ako sa mga kabataan ngayon. No? Doon sa mga Gen Z. Na sana ay makita natin, mamulat tayo sa ganitong kalagayan at magkaroon tayo ng mga positibong gagawin sa pagbabantay, sa aktwal na pagpigil sa mga dayaan, no? At let's all be positive forces para naman mabawas-bawasan yung mga yung mga nakita na natin ng matagal tuwing electoral season. At yung media, napakalaki ng role din sa pagmumulat na yan. And I'm always hopeful na mamumulat ang taong bayan. And they will say enough, kailangan na rin talagang pagbabago. Electoral reform is indeed very, very much in need. Needed by our people. Kaya't isulong natin yung ganitong electoral reform at yung pag-asa, yung dream na tayo, bawat isa sa atin ay may magagawa para baguhin ang sitwasyon. Thank you, Kong Lisa. And lastly, Karoy? Disconnect. Ayokong maging nega. Pipiliin kong mas maging optimistic. Kami naniniwala at pinag-aralan namin ito. This time around, hindi ito disconnect. Yung 45% na nakikita nyo na hindi pumapabor sa dalawang malalaking puwersa ngayon, pruweba yan. Nag-iisip ng mabuti, nag-aaral ng mabuti, naghahanap ng alternatibo. Iba po ang Gen Z ngayon. Ang Gen Z ngayon ay may hawak na mga access sa information at solusyon na wala noon. Ang atin pong cellphone penetration rate ay 73% for CDNE, highest in the world. Hindi po analog phone ang hawak nila. Smartphone na. Information is now readily available to the right people who make a difference in the vote.
Rest back po ang mga to. Rest back vote po ito, maniwala kayo. There is no disconnect this time around. Alternatibo, kami ho ang mananalo sa susunod na eleksyon. Dahil sawang-sawa na po ang tao doon sa mga nauna at yung sumunod. Bago naman. At yung mga boboto ngayon, may kakayanang mag-decide ng tama. So meron tayong mga Gen Zs, meron tayong mga millennia, kami mga millennials, di ba? Yung iba, X na talaga, double X. Alright, we have another question from the media. Go ahead. Magandang umaga po, Mr. Chot Velasquez ng Elizalde Broadcasting. At ang tanong ko, isa kay Senatoriable Roy Cabonegro. Kung mayroong isang agenda item that you alone and you will be doing alone, no? If in case that you will get the mandate and trust of the voters, then what would it be? No? So yun yung tanong ko para sa iyo, no? Tapos meron din ako kila Attorney Erin tsaka kay Kong Lisa. Ako, I want the country to be prepared for the worst. Nung last election, sinabi ko na ito, itutulok pa rin natin ngayon. Yung green communes. Importante ho na meron tayong paglalagakan ng mga maalis dahil sa displacement ng climate change. 5 milyon pataas po ito in the next few decades. Napakataas na po ng ating social housing backlog. We will need new communities for those who will be displaced. At itong mga new communities na ito ay opportunity to restart a new green communities. Hindi sa urban area, deurbanization policy. Wala pa hong nagkakaroon ng ganitong comprehensive na programa na kailangang maisabatas ang maraming bahagi. We need to prepare for the worst. Nabasa niyo po ba yung article kaninang kahapon? Yung ating pong carbon sink are no longer working. Hindi na ho nag-absorb ang ating mga forests. Wala po ito sa climate projection. Lahat po ng naunang climate projection, wala ito sa factor. Climate change is worse than you think. We need to prepare. Kaya ka naka-green dahil green ang tinutulak mo. Okay? Isang question na lang po, no? Pero I hope Attorney Erin and si Kong Lisa will also give her answer to this. Ano? Yung title po kasi natin ay alternatibo. So, ang iniisip ko, and I think interest din ito ng mga nakikinig at manonood sa atin, na ano ba yung ibig sabihin nung alternatibo? Alternatibo bang kandidato o alternatibong solusyon? Halimbawa po, West Philippine Sea. Meron ba tayong alternatibo doon sa solusyon o usapin doon sa may West Philippine Sea? Yung confidential fund, meron po ba tayong solution dyan? Kasi no offense po kay Attorney Erin tsaka kay Kong Lisa, yung Liberal Party, Liberal Group, ay mainstream po ito, no? Di po ba, no? Si Kong Lisa naman, dati po ay hindi kayo mainstream, no? Pero since nakilala na rin kayo sa mainstream politics, so kayo po ba ay alternatibo pa rin po ba kayo, no? Kay Senator Roy, yung bang DPP ay ito matagal na itong partido. Ito ba ay alternatibo pa rin ba? So yun yung aking So is it tanong. candidacy or advocacy? Ayun pa. Alright. So ladies first. Well, tingin ko po pareho, no? Meron kang alternatibong programa at saka meron kang mga alternatibong tao, no? So yung alternatibong programa, pero before that, gusto kong yung ano rin na yung predicate na parang mainstream na kami. Although we are in mainstream politics, kami po sa Makabayan, masasabi natin that we have always pursued the alternative, no? Mapasaan kami. But going back, yun pong alternatibong programa, ang programa po namin ay ang Pambansa Demokratikong Programa, no? Na isa talagang buong komprehensibong programa ito na nakaangkla doon sa pangangailangan una ng tunay na reforma sa lupa. This will solve
the centuries-old problem na meron ang Pilipinas tungkol sa social injustice. So, ibig sabihin nito ay ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka, bigyan sila ng ayuda, ng subsidyo, ng lahat ng kinakailangan para mapaunlad nila ang sakahan. At ito ay pagpapalad ng ating agrikultura na ngayon sa napakamasahol na sitwasyon kung saan pinakamababang kontribusyon ng ating agriculture sa ating GDP, no, ngayon. At pangalawa, yung magkaroon ng pambansang industrialisasyon kung saan ay pauunlarin natin ang ating mga industriya at na sarili, hindi yung lagi tayong dependent sa foreign companies, multinational companies, no? At ang kaya lang gawin ay yung magtayo ng mga export processing zone, pero ang ating industrialisasyon hindi talaga napaunlad. Hanggang ngayon, yung ating posporo, toothpick, ini-import pa natin sa China. Napakasimple, di ba? Kayang-kaya nating i-produce dito. So with that, with those two important economic programs, we are going to increase our GDP, and we are going to have excess funds so that we can put to a standard at the minimum ng United Nations, 5% of our GDP should go to education and also to health, no? So itataas natin 'yon dahil may pondo na tayo no? Tapos itong ating itong dalawang polisiya na ito ay makakapag-create ng trabaho. Kung marami tayong industriya, maraming trabaho. Hindi na nangangailangan pumunta sa ibang bansa ang ating mga kababayan. So, isa pa sa politika, yung sabi na yung tungkol sa political dynasty, wakasan yan. Yung corruption, kailangan talaga ng penalty doon sa mga corrupt. Hindi lang yung mga nasa mababa, unahin yung mga nasa taas. There should not be a climate of corruption. Kasi pag ganyan, talaga may impunity na tayo. And that's what we have right now. Napaka-importante rin yung independent foreign policy. Kasi sa independent foreign policy, meron tayong model actually yung Vietnam. Yung Vietnam meron silang four no's. No military alliance, no military bases and troops on their soil, no alignment with a country which is in conflict with a third country. At saka yung yung isa pa ay yung yung isa pa ay yung no to violence, no, and force in resolving conflicts with other countries. So I think basically, no, yun, pag na-achieve natin yung sinasabi kong economic direction, meron din tayong policy to increase the salaries of public employees, government employees. And then of course, yung mga democratic demands ng ating mga manggagawa, no, for their benefits, pagtaas ng sahod nila, yung kanilang right to organize and unionize. So yun po, napaka-komprehensibo ng programa namin. And because ito po nag-a-address talaga doon sa mga konkreto, basic na problema ng ating mga mahihirap. And then of course yung tao, just to wind it up, yung tao, syempre, kailangan yung tao dala yung programa. Hindi yung tao na nandyan lang dahil doon sa kanyang dahil sa minana niyang posisyon, o di kaya dahil gwapo siya. Hindi naman ibig sabihin mga pangit kami. At saka yun talagang may track record sa paglilingkod sa bayan. Thank you, Kong. And of course, Well, to answer the question, obviously ang Liberal Party is one of the oldest parties, no? At kung titignan at pagbabatayan yung kasaysayan ng Liberal Party, at certain stages tumayo yan sa iba't ibang mga mahalagang issue. Kayon, be that as it may, nakita rin ng Liberal Party na ayaw niyang maging elected official centered lang. So binuksan ang Liberal Party noong 2011 sa iba't ibang mga sectors, no? And this later on developed in wanting to put up a multi-sectoral wing so that the issues na dinadala ng iba't ibang mga sektor ma-highlight rin ng Liberal Party. Kaya nailunsad itong mamamayang liberal, ML,
and it was given accreditation by the COMELEC last July. Ang number 1 nominee nga namin si Sen Laila, number 2 si Teddy Bagila, at ako yung third. Ang ipaglalaban nga po namin yung issues ng mga tao mismo. For example, dahil hindi na kami nakatali sa distrito as a congressman, multisectoral approach na ito, ang dadalhin nga ng issue namin is more that is aligned with the overarching issue ng social justice. So, pabahay sa mga mahihirap, usapin tungkol bakit hanggang ngayon yung sektor ng agrikultura natin ay ganito. Sabi nga ni Kong Lisa, ang contribution sa GDP is less than 5%. And considering that we are an agricultural country, bakit hindi natin maangat-angat yung usapin ng kabuhayan ng ating mga magsasaka? At kung seryoso talaga tayo sa labanan ng kahirapan, ang titignan lang na po natin yung kalagayan ng ating mga magsasaka. At kung ito yung magiging solusyon, makahanap tayo ng solusyon, yan ay usapin tungkol sa smuggling ng agricultural products, yan yung tungkol sa wag papasukin yung iba't ibang mga imported items na lumalaban sa ating mga magsasaka, no? Sa usapin ng presyo, ito yung mga dapat pag pinag-uusapan na hanggang ngayon, alam natin matagal na itong problema, hanggang ngayon wala pang solusyon eh. So dapat talagang ang ating mga mambabatas, kung yan ay nasa Senado o yan ay nasa House of Representatives, ito yung tinututukan para mabigyan ng solusyon. Kaya doon pumapasok yung alternative politics na sinasabi namin. Thank you, Attorney. And before we conclude, one more question. Yes, go ahead. Say something. Good morning po. I'm Diane Sampang po from Inquirer.net. My question po to the 3 election aspirants po. Nirelease po kasi ng COMELEC yung official, yung partial and initial list of 66 senatorial bets. And we've seen there's a lot of names coming from prominent families. Ang question ko po is, how do you plan to ramp up your campaign? Especially, ang dami po makakalaban coming from political dynasties and these families po. Kaugnay po ng aming kampanya laban sa political dynasty, and we have already also announced this, that we are going to file cases of disqualification against yung mga pinakatalamak na political dynasties para lang ma-focus yung effort. Alam namin marami, no? Pero magpo-focus kami dun sa ilang mga talamak na political dynasties. At isa yon. At ganun din, talagang ang daming, namin, maraming challenges lalo na sa amin na kami naman talagang wala tayong pera, walang rekurso, and we are up against these dynasties. Kaya we are also calling on COMELEC, kasi we have already in our constitution a provision that explicitly says na hindi kailangan walang political dynasty sa ating bayan. No? Actually, there is also already, although this is debatable, but we can also cite na merong sangguniang kabataan, no? na batas na nagsasabi na hanggang bawal yung hanggang second degree of consanguinity, no? And that can be political political dynasty. So doon sa sangguniang kabataan na na batas ay dinefine na kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty, no? At pinagbabawal yung pagtakbo nila. Even doon sa batas ng ating mga kapatid na na Moro, ay pinagbawal din ang political dynasty. So there is already enabling laws, and that is our position, that affirm even legally na kailangan ipagbawal ang political dynasty. And we're calling on COMELEC to set the standard using already this laws in place, that yung ethical standard sa pag-approve sana ng mga kandidato para sa Senado and sa iba pang mga posisyon. Quick one. Ang huli na yung Senate.
Well, sa hanay naman po ng ML, ang tinitignan natin pag-aabuso, galing rin sa political dynasties, and number 2, galing sa mga contractor. Kung titignan nga natin, lumaganap ang iba't ibang mga party list groups dahil rin sa mga contractors. So, ito yung kailangan balikan. Ano ba talaga yung balikan yung desisyon ng Korte Suprema na nag-allow ng iba't ibang mga political party list groups to flourish without necessarily being part of a marginalized sector. So ito yung isa sa kailangan gawin, and kung mabibigyan ng pagkakataon nga, although alam namin ni Lisa ito, suntok sa buwan sa House na i-amend yung party list law, talagang ipaglalaban natin para yung esensya na magkaroon ng party list marginalized sector sa ating Kongreso ay mapagtibay po natin. Thank you, attorney. And lastly, Ulitin ko lang po rest back vote. Rest back vote. Nung tumakbo po ako noong 2022, maraming salamat po sa nag-ambag ng 120,000 pesos lang. Nakaabot ako ng almost 1 million. Zero from my own money, by principle. Dahil naniniwala kami na ang dapat nagpupondo sa mga tumatakbo ay ang mga gustong bumoto sa kanila, hindi ang kandidato. Kung gusto mong tumaas yan ng winning vote, kailangan lang po namin ng 6 to 10 million. Hindi hundreds of million. Hindi kami tatanggap ng pera mula sa mga kontraktor. Kailangan lang po namin ng pera mula sa mga naniniwala sa amin. Tulad ng isang estudyante na dating nag-ambag sa akin, 50 pesos sa unang araw ng eleksyon, ng kampanya. Hanggang pinakahuli bago mag-eleksyon, nagbigay siya 50 pesos every day. Kilala ko pa ang pangalan niya at nagpapasalamat muli ako sa iyo. Hindi ako bumitaw kasi nandun siya. Hindi ako bumibitaw dahil naniniwala ako, gusto na talaga ito ng rest back vote. Paano namin ito gagawin? Pupuntahan pa rin namin, Green Bus Tour. Pondohan ng tao ang aming Green Bus Tour. 24 hours na call center manned by volunteers to do SOCMED work. Dahil napakalaki po ng penetration rate. 73% ang penetration rate ng CDNE. Hindi na po totoo na hindi nakakarating sa kanila. Ang kailangan lang po namin ay oportunidad. Ang kailangan lang namin ay ma-expose. At kung malakas po ang loob ng aming mga kalaban, debate po tayo. At papakita ako namin sa inyo, kami pong alternatibo, ipapakita namin sa inyo, mas alam namin ang solusyon. Dahil mas nararamdaman po namin. Kami po'y tulad lang din ninyong mahihirap. Pagbibigyan nyo pa yung hindi nakakaramdam sa problema nyo, yan ma'am, ang rest back vote. Ako naniniwala dyan. Dyan namin papanalunin ito. thank you. Follow up lang po to Kong Liza. Na-mention niyo po kanina na magpa-file po kayo ng petition po against dun po sa mga parte ng political dynasty. May I just clarify po if kayo pong buong senatorial bets under Makabayan Bloc yung magpa-file or the whole Makabayan Coalition? The Makabayan Coalition, oo. So, hindi naman kami isa-isa. Well, of course, at the end of the day, the people will choose isa-isang kandidato. But it is the position of the Makabayan to file disqualification case. Are there any specific names na po you Hindi pa namin tinitiyak ngayon kung ano yung specific name, pero ang isang guideline namin, yung pinakatalamak, and we have to focus. Thank you, ma'am. Thank you. At yan, abangan po ninyo mga susunod pang agenda dahil tatalakayin natin ang mga iba't iba pang alternatibo sa darating na eleksyon. And today with us, maraming salamat po Kong Lisa Masa, Co-Chairperson of the Makabayan Coalition, Attorney Lorenzo Erin Tañada III, representing ML, Mamamayang Liberal Party List, and of course from PPP, Makakalikasan Party, Karoy Cabonegro. Ako po si Paz G, sa ngalan po ni Attorney Sigfred Mison, and this is The Agenda. Magandang umaga po.